Welcome to Story of Jesus, Catholic Daily Mass livestream today. We attend the Holy Mass on Thursday, 17th October 2024, Thursday of week 28 in ordinary time. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one can come to the Father except through me. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng Kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at pinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon.
pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng iyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay sa nasang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinanghadlangan pa ninyo ang mga nagnais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na yaon. Mula noon, tinuliksa na siya ng mga eskriba at ng mga parisiyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi sa ating lahat. Sabi nila, everything is grace. Ang lahat ay biyaya. Yes, ang grasya ng Diyos ay regalo sa atin, but we have also a responsibility. May responsibilidad din tayo na gamitin ito ng maayos. Sa unang pagbasa, sinabi dito na hindi tayo karapat-dapat dahil tayong lahat ay mga makasalanan. We are all sinners. But by the grace of God, we experience salvation. So sabi dito, ang mga hintil, mga makasalanan din. Dahil ang mga hintil, ang sinasamba nila sa totoo ay ang kalikasan. Diba? Kahit yung mga ninuno natin, hindi pa natin kilala ang totoong Diyos. Naniniwala tayo sa puno ng kahoy may Diyos. Naniniwala tayo kahit sa puno ng bayabas, may Spirit. At minsan, ang sinasamba ng iba ay ang buwan o ang araw. So, dahil hindi pa natin kilala ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. At pati din ang mga Hudiyo, ibinigay sa kanila ang batas, ang utos, ang 10 utos, pero hindi nila sinunod ito. Nagsamba din sila sa mga Diyos-Diyusan. At ito ang dahilan kung bakit sila ay itinapon sa iba't ibang bansa. So nakita ninyo, kahit ang mga hintil, kahit ang mga Hudiyo, we are all sinners. Pero sinabi dito sa ating pangalawang pagbasa, we are saved by Jesus.
sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Manalig tayo kay Jesus, sabi ni San Pablo, na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang manalig tayo kay Jesus, kung hindi, ibigin natin siya. Mahalin natin siya. Dahil sa pamagitan niya, matamo natin ang kaligtasan. So nakita ninyo, the grace of salvation. Hindi tayo karapat-dapat, pero ipanidala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Dahil we cannot save ourselves. Pangalawa, sinabi dito, ang Diyos natin ay Diyos ng lahat ng mga tao. So ang ibig sabihin sa Jesus ay hindi lamang para sa mga Kristiyano, hindi lamang para sa mga Katoliko, kung hindi siya ay Diyos ng lahat ng tao. So ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak for the salvation of the world. So sana ito din ang ipaabot natin, na ang mindset natin should be inclusive. Hindi na kami-kami lang, mga Kristiyano, mga Katoliko, dahil nilikha ang Diyos ang lahat ng mga tao. Galing tayo sa Kanya. So all of us, we need salvation sa pamagitan ni Jesus. At higit sa lahat, kung paano ipinakita sa atin ang grasya ng Diyos, sinabi dito sa unang pagbasa, everything is grace. Ang lahat ay biyaya. Ang kabanalan natin ay hindi bunga ito ng ating pagsisikap, pagiging matuwid. Ang kaligtasan natin ay hindi ito bunga ng sarili natin pagsisikap. Ito ang pananaw ng mga Parisiyo na may eskriba. Ang kabanalan ay bunga ito ng external works. Okay. Maging banal ka pag palagi kang nagrosaryo. Maging banal ka pag palagi kang nagsisimba. Okay. Maging banal ka ay pag palagi kang lumuluhod. Yes, kailangan natin ito, external. Pero dapat tingnan din natin ang inside, ang loob. Diba? So, huwag tayo magalit minsan. Oo nga, ginagawa natin yung mga external rituals, seremonyas, lahat ginagawa natin, pero nakalimutan natin yung loob. Sana naging balance. Dahil the same God who created what is external, yung panlabas natin, and what is inside, ang may likha. May likha ng puso natin. So may mga tao na they are beautiful, daming mga burluloy, daming mga make-up, pero ang ugali, iba. Diba? Ang inaayos lang minsan natin yung panlabas, pero yung character, yung behavior, yung pag-ibig, doon tayo nagkulang. So sinabi dito, we become righteous, we become holy, not because of external, but what is inside. And what is inside us, there we discover who is God in us, sa loob natin. So we can only have this if we have faith in Jesus. So Jesus is the model how to live a true Christian life. That is why importante, sinabi ni San Pablo, kailangan natin palaging magpakumbaba. Magpakumbaba. Dahil si Jesus ay nagpakumbaba, kahit siya ay Diyos, and by that, we can attain true salvation. So sa araw na ito, mga kapatid, tingnan natin, ang lahat ay biyaya ng Diyos sa atin. Pero may responsibilidad din tayo na mamuhay sa pamagitan ng pagpakumbaba para maibigay sa atin ang tunay na kaligtasan. Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain, ang ating tugon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon
o pagpapakitan tao lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinaghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos na dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa balikhandog. Ama naming mapagmahal at mapagkalinga, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Hindi namin mapapantayan ang iyong kabutihang loob, subalit buong pagpapakumbaba, inialay namin sa iyo ang bahagi ng iyong mga biyaya. Tanggapin mo po ang aming handog upang maging kasangkapan kami sa pagtulong sa aming kapwa at sa papalaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, kasama ni Maria na aming ina at ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng berhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan,
kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, para sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay ni Francisco na aming Papa at ni Roberto naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Estrella, Antonio, ang Luz na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pingdapatin kaming lahat na makasalos iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama, ating gamitin na itinuro na Heso Kristo. Ama namin, sumasalangin ka, samahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sa aming mga sala, parang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat. Hinilingin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at nakikipagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, inulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay. Sa pamagitan na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po para sa panalangin ng St. Agnes Construction Paris Formation Center. Mapagpalang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa walang hanggang pag-ibig mo sa amin. Binaginan mo kami ng biyaya ng pagkapari at ng tungkuling maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Buong pagpapakumbaba, hinihiling namin, Panginoon, na loobin mong maitatag namin ang St. Agnes Parish Formation Center, kung saan buong puso naming maibabahagi ang iyong mga turo at aral. Sa pamagitan ng iyong gabay, maging daluyan nawa ito ng makatwirang paghubog sa aming sambayanan upang mamuhay kami ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon, at ni Maria, na aming Ina. Amen. Magsitayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dahoy kabing-kabing-ani, bikit ng bulaklak sa parang larawan ka ng isang tapat. Alagat sa mundi mong ulang, pinalot ng dinig ang musmus mong mundo. Naghirap ka, nagkakasakit, ngunit hindi ka sumuko. Diyos ang pagmamay, tanging siya ang iyong buhay nang walang pangangamba. Ang sarili mo ay inialay. Ikaw, Agnes, tunay na dakila, kahangahan ka, napili ng Ama, nag-alay ng buhay sa Diyos na lumikha. Dapat na pag-ibig, tunay na pagsinta.